kababbles. Bagtas-bagtas kay hindi mainit yung panahon. At saka masakit talaga ang aking likod. Nako, grabe pala kapag wala kang exercise. Marami kang sakit. Inaano ko lang, dahan-dahan lang kasi pag inaano naman, pinupuwersa mo yung pag-exercise, baka mga bali yung mga buto-buto. O, di ba? Ano pa rin dito ngayon, summer. Pero summer na umuulan. Ngayon ay makulimlim ang panahon. Mabuti na lang, sabi ko, madali akong hinahapo kapag mainit na naglalakad. At least ngayon ay maganda ang panahon. So, ako lang mag-isa dito lumalakad-lakad sa daan, mga kababbles, dahil yung mga tao ay maaga silang umaalis ng bahay at nag-work sa mga minahan. Tapos kapag umuwi naman sila, ay diretso doon sa may dito doon sila kumakain para tulog na lang. Itong mga bahay dito na merong mga sasakyan, hindi mo rin naman sigurado na mayroong nakatira dyan kasi yung kapitbahay, kapag marami yung sasakyan niya, like mayroon pa silang caravan, doon nila ipaparada sa kapitbahay na mga bahay na walang nakatira. Yun yung ginagawa nila. Paano na ba ito? Nawala naman. Anong nangyari? Bakit? Ito lang. Maano na yung isa kong kamay. Kaya sa na naman, sa left. Ay. Naririnig nyo yung mga ng ibon? Yung sound. Tweet tweet. Yan dito. Yun lang palagi mong maririnig. Every single day. Kahapon, yun nakita namin yung mga kangaroo. Tapos ngayon, wala. Alam nyo ba kung yung mga kapag summer, yung mga damo, kasi summer kasi maulan din. Kaya yung mga damo ay nag-green. Madaling tumutubo yung mga damo. At yun, delikado sa daan. Dahil marami yung mga kangaroo na pumunta sa daan. Pero kapag winter, ay nagtatago rin naman sila. Wala kang makikita masyadong green kapag winter. Yun ang gusto ko kasi pwede yung damo namin sa labas ng bahay. Hindi ako problema na walang magmumowing dahil hanggang ngayon naghahanap pa si Jowa kung sino yung maglilinis. Hindi na siya pwede dahil yun na nga, meron siyang leak sa kanyang heart. So kawawa naman, diba? Ito mga everyday sa morning, mga 1 kilometer lang ang aking kayang lalakarin dahil yun na nga, yung likod ko ay masakit. Okay na rin lang pagpapawis. Tapos pagdating ng bahay, mag-change diretsyon ng dahil ewan ko ba mga kababbles, yung sakit ng likod ko kapag pinapaanuhan ko doon sa hot shower yung aking likod ay parang na-relieve talaga ako. Ewan ko ba. So, yun din na palagi yung aking likod dahil sumasakit talaga parang everyday na. Kailangan ko na talagang magpapakita sa sa physio. Lalo na kapag palagi akong umuupo, ayun, masakit. Tapos pag palaging nakatayo, masakit naman. Ay, nako. Tingnan ko lang kung ano yung mga kaganapan dito sa aming town. Yung si Jowa ando na sa eskwela, sa school. Balik turo. Tingnan nyo, mga green. Pero yan, wala yung tao, walang nakatira dyan. Kaya yung law nila ay palaging inaalagaan ng taga-council. Ganyan dito, kapag walang tao, ay yung council ang naglilinis.
maganda rin kasi hindi ako natatakot or kami na taga rito ay hindi natatakot na maglakad-lakad dahil yan nating nano. Oh, di ba? Malinis. Yung sa amin lang kasi matag ang ano na yung mga grass sa likod bahay kaya natatakot muna ako magsampay doon. May baka may snake. Kasi more than a month din kaming nawala dahil nagpunta kami sa Northern Territory yung holiday. So, ayun. Oh, nagkamali siya. Ang tagakuha ng basura ay pula ang today. Pero hindi pa dumating. Noon, last year, maaga silang pumupunta rito. Pagkuha ng mga basura. Iwan ko lang ngayon, tumatahol na yung aso. Kasi ako lang nakita niya sa daan. At saka pa, ay, baka mayroong problema. Kasi noong merong na hindi makukuha yung mga basura, hindi makukulikta. Huwag naman sana na hindi makukulikta. Dahil mahirap na kung hindi nakukulikta yung basura. Ay, meron pa pala akong ilalagay sa aming basura. Yung kinainan namin na kumakain kasi si Jowa kahapon, yung prawns at saka yung shells dapat nandun na. Hindi ko siya nalagay sa basura muna. Linagay ko muna sa freezer para hindi mangangamoy. Ayun. So, pagkatapos nangangamoy na siya. Pag hindi siya nangangamoy, so ko na siya sa basura. Yun. Yun, nakalimutan ko pala. Ay, buti na lang hindi pa napunta rito. Andito pa yung mga basurahan, mga trash bins. Buti na lang. Iba na talaga mga kababos basta kapag matanda na. Kaya kanina pag inaano ko sabi ko, meron talaga akong nakalimutan na ilagay sa basurahan. Kaso, yun na nga, ang sabi ko, wag na muna. Oh! Ayun. Yung mga namin, yung kapitbahay namin, hindi ko alam kung ano yung pangalan nila. Pero kapag nagkikita ay nagbe-wave lang, yung mga ganun. So, lang siya. Ay, andito na ako mga kababbles. Buti na lang, andito na ako. Ay, ang hangin. Oh, tingnan mo. Yan. Yan ang aming basura, trash bin. Pero hindi pa. Yung yellow naman ay sa next, pa siya. Next week pa. Ay, nako. Hindi ko na lang ito yung garahe namin dahil tingnan mo. Malinis na. Pero dito lang yung linilinis ni Jowa. Dahil yung sa likod ay na yung mga damo. Sabi ko sa kanya, wag na baka naman siya gaganyan ba? Ano ba yung sa Tagalog? Yung madaling, sa Bisaya kasi madaling kapuyon. Iwan ko ba sa Tagalog yun? Mag-o-open na tayo. Ito. Ganito yung mga door. Yan, screen door. Ito na naman. Another. Yun. Dito na tayo sa aming munting tahanan. Ilalagay ko pala muna yung mga kabapos. Nakalimutan ko. Ay. Ito yung sinabi ko. Ito yung sinabi ko mga kababols. Ito, mga basura. Ito, saka ito. Kaya anak ko. Yung bacon yan. Yung bacon. Anyway. Pinisin ko na lang yan mamaya. Yan ang aming ref. Freezer. Binigay lang yan doon sa kasama ng aking jowa sa eskwelahan dahil nag-move siya. Binigay na lang niya kasi alam naman niya na wala kaming freezer. So, yun. Balik ako dito sa basura. Ayan. Wala palang nail. Tingnan ko nga.
Andito na. Oh, andito pa pala. Yun. Ay. Ay, mabuti na lang nakaabot din. Nakalimutan ko na mayroon pa palang mga ano doon sa freezer. Isasara ko na. Sasara ko na dahil ako lang mag-isa. Ilalak, balik. At ako'y, naku, yun lang muna mga kababulsa kasi lilinisin ko muna yung bacon na yung plastic container niya ay parang na ano, ano bang tawag nito? Nabuak. Okay. Bye muna mga kababuls. Thanks for watching.